mga kalasa! Kamusta po? Luto tayo. Ginisang ampalaya at pritong Shanghai. Maganda tayo ng ating gulay. Maghiwa lang po tayo ng ating ampalaya. Opo, ginisang ampalaya. Meron po ba kayo mai-share ng mga tips para po maiwasan ang mapait na pagluluto ng ating ampalaya? Pwedeng comment lang po kayo dyan para po ma-share din natin yung mga sekreto-sekreto na nakatago dyan na para po maiwasan ang pagluto ng mapait na ampalaya. Ayan po. Appreciate po, and sa mga nanonood po ngayon, happy weekend sa inyo. Maraming salamat, and sa mga new followers natin dyan, sobrang appreciate ko po. Maraming salamat sa suporta. Ayan, pagkatapos ko pong maghiwa ng aking ampalaya, lalagyan ko ng kaunting asin. Ayan, himas-himasin ng kaunti. And then, ibabad lang po ng 5 minuto habang nakababad lang ang palaya. Handa na rin po tayo ng kamatis. Hiwa tayo ng kamatis. And, murang-mura ang kamatis, kaya damihan nyo na rin. Ayan, sa sibuyas bawang, pinagsama ko na po. And gamit tayo ng ating chopper para po mapabilis na natin ang paghihiwa ng mga sangkap. Ayan po. Ayan, so sana po maibigan nyo ang aking bahaging ulam ideas ngayon. And after ko na maghiwa, 5 minutes, binalikan ko ang nakababad na ampalaya sa asin, hinugasan ko ng 2 beses. And pagkakaraan po niyan, susunod natin lalagyan ng mainit na tubig. Ayan po, pagkaraan ng 2 minuto, malamig na yung nilagay natin mainit na tubig, pipigaan na po natin siya. So, diyan sa pagpipiga po, tatanggalin natin yung katas na mapait. 3 beses ko yun piniga. Handa na ang kawali, ang mantika, dahil request ni husband na magdagdag daw tayo ng pampalasa. Ayan, meron tayo ditong kaunting crab, yung maliliit. Dagdag lasa lang po. Ayan po. Kayo po, nasa sa inyo kung ano pong pwede nyong idagdag. Pwedeng hipon, pwedeng crab, pwedeng meat. Ayan. Handa na ang kawali, ang mantika. Simulan natin ang pagigisa ng bawang at ng sibuyas. Igisa lang po mabuti. Isunod ang ating sandamakmak na kamatis. Ayan. The more kamatis, malasa-malasa po siya. And makakatulong para maiwasan ng mapait. Takpan ng 1 minuto. Pagkaraan po, ganyan lang siya. Nag-translucent, and then pwede nyo na pong ihulog ang ating ampalaya. So, ayan. So, makikita nyo, napaka-ganda ng kulay ng ating ampalaya. Nagdagdag na rin po pala ako ng ating nor. Ayan po, haluin. Iwasan po natin ang paghalo ng paghalo para hindi rin po siya mapait na mapait. Dagdag lang po ako ng kaunting tubig, tinakpan, pagkaraan ng 1 minuto. Ayan, balikan po ulit natin. And dagdag na po tayo ng 2 pirasong itlog. So kung mapapansin nyo po dyan, hindi ko masyado minamaya-maya ang paghahalo para nga po hindi po siya gano'ng kapait. Dagdag na po tayo ng ating papalasa, ang paminta at ng asin. Ready na po ang ating ginisang ampalaya. Ayan, dahil pwede na, ilagay na po natin ang ating crab. Ayan po. Sana po maibigan nyo po. Dahil sa luto na ang ating ampalaya, sige, balikan naman natin ang paggawa ng ating lumpiang Shanghai. Iwa lang po tayo ng sibuyas, ng bawang. Ayan, naka-ready na rin po dyan ang ating carrots. Gamit lang po tayo ng 1 piraso ng carrots. And gamit ang ating chopper para po mapabilis at pinong-pino ang pagkakachop. Ayan. So, ganyan po siya. Pwede na po natin ihalo sa ating pork giniling. And syempre, lalagyan din natin ng kenchay. Yan. Para po, tips po para po malasang-malasa, lagyan po natin lagi ng kenchay. Nagdagdag na rin po ako ng seasoning. And then, hindi ko na napakita, nagdagdag na ako dyan ng paminta at ng asin. And then, ayan po, yung flour. Naglagay po ako ng kaunting flour at ng itlog para po mag-combine lahat-lahat ng ating mga nilagay na mga sangkap.
Balot na po tayo ng ating Shanghai. Sa pagbabalot po, kanya-kanya po tayo ng style. Pero ganito lang po kabilis at kadali sa akin magbalot ng ating Shanghai. So Shanghai ang hindi nawawala sa lahat ng mga okasyon at paborito nating Sharon Cuneta. Ayan po, maraming salamat po kung nakaabot po kayo sa video na to. Pakiclick lang po ang like and follow and pwede nyo rin po i-share. Tapos na po ang pagbabalot, kaya ano pang hinihintay? Samahan nyo ako, prito naman tayo ng ating Shanghai. Deep fried lang po ang ginagawa ko sa pag-fried ng ating Shanghai para po mapabilis at masigurado natin na maluto yung pork hanggang sa loob-loob. Ayan po. So makikita nyo, maganda po yung kulay and then makrispy po siya. Ganun po, tips po para po ma-crunchy and yan, maluto. Maraming salamat sa panonood. Hope you like it po.